Sa nakaraan ay nakapuntos na naman ang ating bida sa kanyang kaibigan, ngunit dahil sa kanyang pananatili sa motel kasama si Nahyun ay naging sanhi iyon ng hindi pagkakaunawaan nilang mag-roommate at ginamit na dahilan ni Dambi ang house rules upang ipamuka dito ang nagawang pagkakasala, at humantong nga ito sa pansamantala na pag-alis ni Sungbin at habang doon muna umuwi sa bahay ng magulang, sinunod nito ang advice ng kanyang ate na magbigay ng bulaklak kung nais maayos ang problema. Kaya't hindi na siya nagdalawang isip na bumili nito kahit medyo may mataas na presyo at palihim iniwan sa apartment. Natuklasan din nito ang dating magkaaway na ngayon ay naging maligayang magpares, at natapos tayo noong dumating si Aisol, kung saan na may bahagya na takot ang ating bida nang basta na lamang siyang tangayin ng kanyang senior Aisol, at sa pagpapatuloy nito. Nang bumitaw si Aisol ay nagreklamo siya dito, at sinabihan niya itong siya ay medyo natakot. Subalit mas natakot pa ito nang iparating ni Aisol na mula sa likod ng pinto na ito ang lahat ng iyong mga sinabi ay malinaw na rinig dito sa tanggapan ng opisina ng mga professor, at maya-maya nga lumabas sa opisina si Professor Choi Hyun, popular si Sungbin sa mga professor dahil sa mga nuna nito na mga nagkalat sa paligid at dahil na rin sa pagiging good boy sa school, subalit tinuya siya ni Aisol na isang stupid. Ukol sa nabanggit na masyadong malakas na pagsasalita kanina ay humingi siya ng paumanhin kay Professor Choi Hyun samantalang ayon sa tugon ng guro ay wala naman daw talaga iyon kaso gayong hindi naman raw iyon mangyayari kung hindi dahil sa mga sensitive senior na may malubhang alalahanin sa career, sa kabila ay nagreklamo si Aisol gayong mukhang siya daw ata itong tinutukoy ni Professor Choi. Agad na rin naman nagpaalam ang guro at nitong silang dalawa na lamang tinanong ng ating bida ang kanyang senior Aisol kung ano ang tungkol sa career counseling na nabanggit, maikling tugon ni Aisol ay wala lang naman at kung bakit mukhang interesado raw ang bida. Sinabi ni Sungbin na oo gayong nagtataka daw siya kung ano nga ba ang ninanais ni Aisol na career sa hinaharap. Subalit lingid dito kay Sungbin masama ang loob ni Aisol gayong matapos ang sports day ay hindi man lamang siya nito naalala ni hindi na rin nagpapakita. Kaya't tinarayan nito sumagot at sinabing bakit ka nagtatanong ay mukha namang wala ka na pakialam sa akin ngayon. Sa loob-loob ni Little Boy ay laking pagtataka nito kung ano ang ibig sabihin nitong kanyang senior Aisol, kaya't mas minabuti niyang magtanong kung ano ang dahilan ng gayong klaseng reaksyon, at dito, ayon sa hinaing ng kanyang babae, hindi ka man lamang mag-message sa akin hanggat hindi ako ang unang magpapadala ng mensahe. At kung mag-reply ka naman ay palaging masyadong maiksi. Sumagi sa isipan ng ating bida na kung ang tinutukoy nito ay noong magka-chat sila kung saan dahil napag-alaman ni Aisol na mahilig magbasa ng manhwa si Sungbin, sinubukan niya itong anyayahan ngunit ang kanyang naging tugon ay sa ibang pagkakataon na lamang, kahit muli sinubukan ni Aisol sa pamamagitan ng pagsasabi ng may isang palabas na hinangos sa comics na ginampanan ng tunay na tao o manhwa adaptation na tila masarap panoorin. Kaso ang naging reply ni Little Boy ay panunuurin ko rin ito ni hindi nabatid na ang nais ni Aisol ay dapat silang dalawa ang manunood. Matapos matanto at upang mapahinahon ang nagtatampo na babae ipinaliwanag niyang dahil nitong nakaraan ay masyadong marami ang iniisip kaya naman gayon lamang ang nagiging reply, at para mas mawala ang tampo sinabihan niya si Aisol na mas maigi na silang dalawa ang manood ng pelikula na iyon, kung papayag ba raw itong kanyang senior Aisol sa kanyang mungkahi. Dito'y nagbanta si Aisol na huwag gagawing drawing ang kanilang magiging lakad, gayong siya daw ay lubos ng magagalit. Nangako ang bida at humingi na rin ng patawad kaso bigla may naalala si Aisol na isang mahalagang kaganapan ngayon, ang tungkol sa pagtitipon ng student council ay gaganapin na ngayong araw. Sa sumunod na eksena ay dito na mismo sa oras ng pagtitipon, tinanong ng student council kung ang lahat ng taga-philosophy department ay naririto na. Nais marinig ng tagapagsalita ang opinyon ng mga student lalo na sa mga taga-philosophy department, samantalang itong si Sungbin hindi makapaniwalang sa paanong paraan sila nagtapos ni Shin Aisol na magkatabi sa upuan. Sa unahan niya ay naririto rin si Nana na nagtanong kung mayroon siyang naiisip na idea para sa darating na pagdiriwang, si Dongso na may binanggit na noong nakaraang taon retro concept ang naging tema. Manghang-mangha ang dalawang freshman sa pag-uusap ng kanilang senior gayong ayon kay Aisol karamihan sa kanila noong nakaraan ay nakasuot ng denim outfit, habang si Dongso na may ipinagmamalaki na si Shin Aisol ang pinaka may magandang retro denim outfit, at dahil doon ay napakarami raw mga kalalakihan ang nagtatanong ng kanyang number.
Yamang si Lee Dong-so na rin lamang ang unang nag-ungkat pinanindigan ni Aisol ang pagiging popular sa mga kalalakihang estudyante mapa senior o kahit freshman, na sa kanya ay medyo marami nga daw ang nahuhumaling, gayunpaman idinidiin nitong wala sa partikular ang umagaw sa kanyang atensyon, kahit pa nung una ay sinasabi nitong may damdamin ito kay Lee Dong-so pero ngayon ay mukhang nagbago na ang ihip ng hangin, magmula nang makilala nito si Nam Sung-bin. Sa panig naman nitong si Nahyun nasa sabik na ito sa parating na school festival ngunit bagaman sinang-ayunan ito ng bida pero parang kaunting oras lamang ang kanilang pwedeng ilaan sa pagsasaya, gayong may kailangan silang gawing trabaho sa oras na iyon. At ang pag-uusap ng magkaibigan ay umagaw ng pansin kay Aisol at sa loob-loob nito, bakit daw ang pagkilos ngayon ni Nahyun at Sungbin may kakaiba, at parang umaasta na mag-couple at may pagdududa na kung may nangyari na hindi niya nalalaman. At sa kanang bahagi naman niya ay tumaas ang kamay si Longhair upang magbigay ng mungkahi. Iminungkahi nito na bakit hindi daw nila gamitin konsepto ngayong taon ang basketball jersey, sa likod niya ay palihim siyang tinutuyan ng classmate na itong si Longhair ay masyadong baliw na sa basketball. Dagdag naman ni Longhair sabi nito na kung gayong tema ay magmumukha silang masigla, at bukod dito ay magiging madali lamang upang makuha ang kasuotan para sa parehong mga kasarian. Matapos nito ay halos lahat ng mga manyakol nakatingin ngayon sa pinakamagandang babae dito sa buong unibersidad. Sa imahinasyon ng mga lalaki magiging masaya sila kung gagamit si Aisol ng maluwag na jersey samantala nagtataka na ito kung bakit daw siya ay patuloy tinitingnan. Nang mabuking si Longhair nagpalusot na lamang na wala siyang ibig sabihin dito, at kaya lamang raw tumitingin sa isang dahilan na si Aisol ang modelo ngayon ng unibersidad pero sa isipan nito ay lubos ng nasasabik, sa kabilang banda na may ang isang estudyante nagbigay din ng mungkahi ukol pa rin sa magiging konsepto. Ayon dito paano daw kung hospital concept ang kanilang gamitin, bagaman ito'y magmumukhang kakaiba ngunit, mukhang nababagay daw iyon sa kanilang departamento ng filosofiya. Sa mungkahi na iyon ay tulad kanina halos lahat rin ng mga boys ay tumingin ngayon ng mapanganib, na imagine naman ng mga lalaki na mainam rin nga kung hospital concept, dahil kung magmistulang doktora o nurse si Aisol ay pare-pareho silang magiging masaya. Ngunit dahil dito tila batid ni Aisol kung ano ang nasa isip ng mga boys kaya't ano raw bakit lahat ay nakatingin sa kanya, dahil hindi naman daw siya pwedeng pilitin na magsuot ng gayong uniform. Sinabi ng classmate na bakit naman gayong noong nakaraang taon ay mataas ang ating naging benta salamat sayo, habang sa isip ng lalaki ay gaya rin ni Longhair ang nilalaman. Marami tuloy ang nagtatanong kung sa taon na ito ay hindi pupunta si Shin Aisol sa school festival, at may nagsasabi rin na nais makita ang kanilang diyosa na magsuot ng damit ng doktora. Ang problema lamang ay kailangan nilang bilhin ang lahat ng kasuotang ito bago. Kaya't ang tagapagsalita ay iminungkahi na dapat nilang isaalang-alang ang magiging gastos. Maya-maya tinanong ni Aisol si Sungbin kung mayroon itong pub concept na naiisip at sa kanilang likod ay nagsalita ang isang babae na magiging okay kung sa mga freshmen sila magtatanong ng ideya sa konsepto, nag-aalangan naman ang bida kung dapat ba niyang imungkahi ang kanyang ideya. Sa puntong ito ay kinausap siya ng kanyang senior Dong-so na pumili ng pinakamabuti kaysa sa mas mabuti. Kaya't hindi na tuloy alam ni Little Boy ang gagawin sa oras na ito matapos matinding ma-pressure. Sa sumunod na eksena ay natapos na ang pulong at kasalukuyan ng nagsisilabasa ng mga dumalo, agad namang nilapitan siya ng kaklase ni Aisol ang dalawang lalaking natalo sa bidding, gayunpaman ay lubos na natutuwa ito sa ibinigay na konsepto ng bida tinawag rin nila ang ating bida na isang henyo. Gayong labis nilang na-appreciate ang office worker concept na iminungkahi ni Sungbin at panay ang tanong ni Longhair kung saan daw nakuha nito ang ideyang iyon, kaso di niya masabing mula talaga ito sa kanyang roommate na si Dambi, pati ang isa niyang senior sa kaliwang banda ay panay rin ang papuri sa bida, dahil bukod sa matapos nilang gamitin ito ng maayos sa festival, sa maglaon ito ay kanila muling magagamit sa oras na sila ay nagtatrabaho na kaya naman ito daw ay talagang perpekto. Ayon kay Longhair sabi nito kay Sungbin umupo sa tabi ko sa after party, talakayin natin ang higit patungkol sa hitsura ng damit opisina, ang isa na may sinabing kung gusto ba niya ng Spider-Man. Dahil sa ginawang pakikibagay ni Sungbin sa kanyang mga senior kaya naman nang lumabas na rin itong babaeng pinangakuan niyang sila'y manunood ng movie manhwa adaptation ay natigilan nang makita nitong kasama ng bida ang ibang grupo.
Naiinis si Aisol kung bakit halos lahat ay nag-uusap at ang masaklap pa dito, ilang oras pa lamang daw ang lumipas nang mangako nga sa kanya si Sungbin pero, tila ata daw napako na naman ang pangako at wala nang planong tuparin ang usapan, at mukhang mas pinili ang sumama sa after-party celebration. Dahil dito ay ito'y tumalikod upang hayaan na lamang si Sungbin na sumama sa ibang grupo, sabay nangako sa sarili na magmula ngayon di na raw niya gugustuhin ang may gayong pag-uugali ngunit bagaman sa unay determinado, maya-maya ay naramdaman ang matinding simbuyo ng damdamin naguguluhan kung bakit siya daw ay lubos apektado, ngunit naputol ang kanyang mga iniisip nang marinig ang pagtanggi ni Sungbin sa kabila. Malinaw pa niyang napakinggan ang sinabi ng bida sa kanyang mga senior na hindi siya pwedeng sumama sa kanila gayong may ibang plano sila ni Senior Aisol. Duda ng lalaking naka-Hawaiian clothes ay kung mag-iinom ba raw silang dalawa ni Aisol habang si Longhair ay pilit rin inaalam kung ano ang gagawin ng dalawa. At nang mabanggit ni Little Boy sa dalawa niyang senior na pinaplano naming gumawa ng isang bagay ng magkasama mamaya sabay tumawa, matinding selos ang naramdaman ng dalawa niyang senior. Pero nang mapansin ni Longhair na parang iniwan na nito si Sungbin nabalisa ito at nagtataka kung bakit naman siya ay iiwan ni Aisol gayong may malinaw naman silang usapan bago magsimula ang General Student Council meeting, hinanap niya ito sa gitna ng karamihan ng tao kaso wala na makita at mga ilang sandali, may nagtaas ng kamay. Na ito ay si Aisol bumalik matapos mapakinggan ang panayam ng ating bida hindi na rin ito alintana ang karamihan ng tao gayong ipinagsigawan niya ang pangalang Nam Sungbin, kaya't ang ilan ay bahagyang nagulat sa agresibong aksyon ng isang tulad niyang babae. Sa panig naman nitong si Sungbin at Aisol nagmistulang magkasintahan na ilang taon na hindi nagkita pero walang naganap na yakap at halik. Imbes iyon ang bungad ni Little Boy dito'y bakit naman abot tenga raw ang ngiti ni Sensei Aisol kaya't dahil dito, naging awkward ang paligid gayunpaman bagamat medyo nahihiya nagpalusot na iyon ay ngiti dahil parang hangal raw ang bida gayong hindi siya nito makita, tugon lamang ni Sungbin dito ay akala ko kasi ay talagang umalis ka na. Ngunit tila mapupornada pa ang movie date nang dumating si Nana. Tinanong nito sila kung ano ang planong gawin at magiliw rin nito inalam sa kanyang Sunbae Aisol kung walang plano magpunta sa after party. Hindi naglihim si Aisol ukol sa balak nila ng ating bida at gayong batid nito na lihim may pagtingin si Nahyun at si Sungbin naman ay gayon din, binigyan nito ng opsyon ang ating bida na kung nais sumama sa after party ay hindi daw siya nito pipigilan, gayong malaya raw niyang magdesisyon para dito. Nabalot ang tatlo ng magkakaibang reaksyon si Sungbin ay lubhang kabado si Nana ay sumulyap lamang, at si Aisol na may nagpapawis sa kung ano ang magiging desisyon ng ating bida kung sasama ba sa kanya, o mas pipiliin nitong samahan ang kanyang palihim iniibig, na sa katunayan ay hindi na iyon lihim sa pagitan ng magkaibigan, sa ilang mga sandali pa kinakabahan na sila pare-pareho, pero sa maglaon, sinabi ni Little Boy kay Nahyun na may usapan na sila ni Aisol at matapos ito malaman ni Nana wala na siyang naging sagot kundi wrong timing, at ang magbigay pahintulot upang wala na ring isipin pa ang dalawa kahit. Sa kabila na may pagkukunwari na inaanyayahan siya ng kanyang Sunbae Aisol na pwede kuno naman siyang sumama kung nais, subalit mabilis na tumanggi dito si Nana gayong pwede rin naman daw sila manood ng movie ni Sungbin kahit anong oras, sa pahayag niyang iyon na panatag dito ang kanyang Sunbae. At palihim humingi ng patawad sa isipan para kay Nana na parang may ibang balak bukod sa panonood ng sine. At sa sunod na eksena ay dito na mismo sa teatro base sa kwento ay pumanaw ang kapareha dito kung saan naman apektado itong ating bida, maging itong kanyang ka-movie date ay para na din tutulo ang luha at nakatutok rin ng maigi sa panonood ng movie. At nang matapos ang pelikula aminado ang bida na magaling at mahusay ang animation gayong halos daw siya ay bumagsak talaga ang luha. At siya daw ay masaya na napanood ito ngayon. Ngunit napansin niyang medyo iba ang movie kaysa sa comics kung saan ito hinango. Ang tugon ni Aisol hindi daw siya sigurado subalit ayon sa kanyang tingin para namang related o may mga pagkakatulad. At nang mabanggit ni Little Boy na kaya marahil may mga tanong siya ngayon ukol sa manhwa na iyon dahil sa hindi pa niya ito nababasa. Naging oportunidad ni Aisol ito para magkaroon ng dahilan na akitin ito sa kanyang place gayong mayroon daw siya ng manhwa na itong kanilang pinag-uusapan, sabay tanong na kung nais nitong sumama sa kanya at makalipas nga ang ilang sandali pumunta sila sa bahay. Sa bahay ni Aisol ay napahanga dito si Boy Jackpot gayon din sa maraming comic book kung saan ito raw ang kanyang kinahihiligan noong kanyang kabataan,
Dahil dito ay tiyak daw naman na tulad niya rin si Aisol sa gayong habit, natuwa ang babae dahil sa kanyang mga decoy para madala dito sa bahay ang ating bida. Bagaman awkward ito gayong kung titingnan daw ito sa gayong paraan para na rin sinabing si Aisol ay isang otako, ngunit dahil nga sa talagang maraming comic book sinabihan siya ni Sungbin na hindi iyon mali, tugon naman ni Aisol ay mukhang parang maraming alam ang bida sa ganitong bagay. Ipinaliwanag ni Sungbin na dati akong nagbabasa ng mga comics kasama ang aking kapatid na babae noong maliit pa ako, pero karamihan sa mga ito ay romantiko at komedya, bagaman. Sa kabila na may masaya ang tugon ni Aisol at binanggit na marahil dahil sa mayroon kang isang elder sister kaya't ang aking puso ay halos kumalas kapag kasama kita siguro. Sabay inalok si Little Boy kung nais nang maiinom pero tumanggi dito ang ating bida, bagkus tumuon ito sa pagbabasa ng manhwa. Si Aisol naman ay gayon din ang ginagawa pero mga ilang sandali ay napansin na niya na masyadong focus si Sungbin sa pagbabasa ng manhwa, sa ilang sandali na kanyang pagtingin wala pa rin ibang ginagawa si Little kundi ang magmistulang masigasig, dahil dito ay sinubukan ni Aisol gumawa ng ikagagambala ang pagpaparinig na medyo daw mainit, narinig ni Boy Bakbak ang pagsasalita ni Aisol ng mainit, kaya't pasimple niya itong sinilayan at dito'y nakita niya ang malusog na asset ng kanyang senior nuna. Ngunit nang muling bumaling ang tingin ni Aisol mabilis siyang nakapagpanggap na isang good boy at nakafocus lamang sa binabasa, dahil hindi madaling e-provoke si Sungbin kahit pa ang totoo'y batid nito ang ipinahihiwatig. Muli sinubukan ni Aisol na subukan ang katatagan, sa pagsasabi ng oh my gosh super init naman talaga, pagkatapos ay sabay ibinaba ng bahagya ang kanyang bra. Sa puntong ito ay hindi ito pinalampas ni Little Boy ang magandang pagkakataon kaso sa pagkakataon na ito, ang ginawa niyang pasimple na tingin na huli na siya ni Aisol pero nagawa pa rin itong magpanggap muli na walang nakita at ni hindi tumingin. Habang nakatitig ng direkta si Aisol nagsalita ang bida ng super fan raw nitong kanyang binabasa, pero dahil sa alam na ng dalaga ang kanyang pagnanasa, tinawag siya nito tapos ito'y nagkunwari na nagulat, pinagsabihan siya ni Aisol na bakit ka patuloy na sumilip at pagkatapos na may nagpapanggap tulad ng hindi mo iyon ginawa ha. Sa kabila ay hindi makapaniwala si Little Boy gayong sinubukan na raw niya ang lahat ng makakaya upang hindi ito maging obvious, kaya't paano daw niya iyon napansin, gayon pa man ay nag-try siyang lumusot sa pagpapaliwanag na ano ang sinasabi mo na ako'y tumitingin sa'yo, dito talaga ako nakafocus sa aklat at hindi sa'yo. Dahil makapal talaga ang mukha at hindi umaamin, ibinunyag na ni Aisol na kung gayon bakit daw kanina pa nito binabasa ang iisang pahina ng aklat na hindi na nito natapos-tapos, saka pa lamang nagulantang ang ating bida dahil nagawa niya ang isang matinding mistake si babae na may tinuya siya nito sa pamamagitan ng mapang asar na tingin, dito'y tinanggap na niya ang pagkatalo at inamin na rin na talagang siya daw ay tunay na tumitingin sa kanyang asset, at may paawa effect pang nalalaman. Bagamat kung sa ibang babae niya iyon ginawa tiyak na barangay ang susunod nilang pag-uusap ngunit dahil kasama na ito sa plano ni Aisol natutuwa ito, at ito na rin ang tamang panahon upang gawin ang next step sinabihan nito si Little Boy na bakit ka lang kumukuha ng isang silap sa halip na tumingin sa kanila ng kumpiyansa, sagot dito ni Sungbin ay hindi daw ito magiging maganda para sa kanyang panig kung gagawin niya iyon ng masyadong obvious. Pero ayon mismo dito sa kanyang sensei iyon ay ayos lamang at walang kaso sa kanya, natigilan si Sungbin sa pahayag na iyon ng babae at maya-maya ay gumapang si Aisol para mas lumapit. Nakakabigla man ito dahil ang isang popular na babae ay talamak ang pagkahumaling sa ating bida, masinsinan niya na ito munang kinausap para tanungin kung bakit ito'y lubos na nawiwili o naaaliw sa kanya, na hindi pa rin niya maunawaan. Sumagot lamang si Aisol kung bakit rin daw tinanong niya ang mga gayong bagay, at kung wala ba raw itong pagnanasa sa kanyang pagkababae at mabilis na sumagot rin si Sungbin para naman salungatin ang gayong komento. Gayunpaman ay dahil nga sa isang magandang dilag si Aisol akala daw niya ay mayroon na itong kasintahan, ngunit hayagan inamin ni Aisol na gusto niya si Little Boy at ang dapat lamang daw sabihin ng bida ay gusto rin niya siya dahil sapat na iyon, at bukod dito pabor rin naman daw ito kay Sungbin. Gayunpaman bagamat pareho silang may tunay na tinatangi, nakiusap si Aisol na kung maaring huwag muna nila ngayon mapag-usapan ang tungkol kay Dongso at Nahyon, bagkus daw ay lasapin nila ang oras na ito ng magkasama na walang ibang iniisip at sa loob lamang ng ilang saglit, lumipat na ang dalawa sa malambot na kama ni Aisol para gawin ang kanina pa na binabalak.
Habang hawak ni Aisol ang batutoy ng ating bida abay kinausap niya ito, at kinamusta na rin. Natawa bigla si Sungbin gayong bakit naman raw kinakausap ng dalaga ang kanyang batutoy, ipinaliwanag ng babae na dahil daw sa ito ay isang mahabang panahon na noong huli niya itong makita kaya, naisip niyang dapat magbigay ng isang malugod na pagbati. Sa sunod ay lubhang bakas sa mukha nito ang matinding libog, habang binobombo niya ang ating bida, at maya-maya si Sungbin naman ang kumilos sa pamamagitan ng breastfeeding na ito'y labis na nagustuhan ng kanyang senior Aisol, makalipas ang ilang pang sandali, dahil nawala ang latag ng kama ay hahatakin sana ito ni Little Boy pero sinubukan siyang pigilan ni Aisol sa hindi malamang dahilan. Sa kasamaang palad ay di niya nagawa pang mapahinto at tumambad kay Sungbin ang isang ipinagbabawal na teknik ng mga kababaihan, ang dambuhalang vibrator. Habang nagugulumihanan si Little Boy sa nakita sa ilalim ng kumot, si Aisol naman ay wala magawa kundi magulat na lamang rin matapos mabisto ang kanyang ilang lihim, mas lalo pa siyang nabahala ng kunin ito ng bida at tinanong kung sino ang gumagamit ng ganitong bagay. Agad-agad nagbigay paliwanag si Aisol na walang ibang gumagamit niyan kundi siya lamang sa kanyang sarili, pagkatapos iniutos na ibaba na ang vibrator pero may isang bagay na nais malaman si Sungbin, na kung naliligayahan ba naman raw ba siya sa paglalaro nito. Laking pagsisisi ni Aisol na kung bakit naman daw hindi niya naitago ang toys matapos gamitin noong isang araw, at dito ay sinagot niya ang tanong ni Little Boy na hindi siya gayon satisfy sa paggamit ng laruan, dagdag pa niyang noong nakaraang araw niya lamang ito binili sa Lazada, at isang beses pa lamang rin nagagamit. At ang isa pang dahilan nito kung bakit naisipan bumili si Aisol ng kanyang pang-alternatibo, gayong di na raw siya halos pinapansin ng bida, at wala na rin daw oras upang sa kanya ay makipagtalik, kaya't kinailangan niya daw tuloy bumili nito. Natutuwa pa si Sungbin sa naging hinaing ng kanyang nuna Aisol at dahil mayroon na rin lamang daw sila nito tinanong niya kung nais ng dalaga na ito na lamang muna ang kanyang gagamitin, kaso hindi pumayag si Aisol sa gayong kondisyon dahil sa mas prepared daw niya ang tunay na batutoy, at halos makiusap na rin sa bida na ang alaga niya na lamang ang ipasok kaya't sa maglaon, pumayag dito si Sungbin iniangat ang dalawang paa ng dalaga pagkatapos ay tuluyan nang ang binira. Lubhang na-amaze si Aisol sa naging performance ng bida kahit siya ang naging sensei o guro ni Sungbin pagdating sa talik ay bumilib na ito dahil sa naging dalubhasa na raw, pagkatapos ay nagpalit na ng sleeping clothes, at nang makita siya ni Little Boy ito'y nagbigay papuri na mayroon din daw pala hiwalay na nightwear ang kanyang nuna Aisol. Nagustuhan ni Aisol ang gayong papuri ipinaliwanag din niyang sa magkakaibang sitwasyon ay may angkop na damit para mas maging komportable. Hinalok din ang bida kung gusto ng nightwear gayong mayroon daw siyang oversized na katulad nito. Kaya pala inalok niya si Sungbin ng damit pantulog dahil inaasahan niyang dito sa kanyang silid matutulog ang ating bida. Magsasalita na sana si Sungbin upang tumanggi sa magandang alok ng babae ngunit timing na tumunog ang kanyang cellphone at sa hindi inaasahan, ang Dragon Queen na si Kim Miso ang tumatawag. Ang masama pa dito nakita ni Aisol ang pangalan ni Kim kaya't laking tanong nito sa bida kung bakit siya ay tumatawag ng ganitong oras. Sinabi ni Sungbin na hindi rin niya alam kung bakit si Aisol ay inutusan siya na sagutin at tanungin kung bakit tumatawag ng ganyang oras. Sinagot na niya ang tawag ngunit nagtataka ito kung bakit naman inuuga siya ni Aisol. Saka pa lamang naunawaan ang bulong nito na i-loudspeaker ang cellphone para marinig din kung ano ang sasabihin ni Kim Miso. Sa kabilang linya matapos may tanong kung ano ang pinagkakaabalahan inalok din ni Kim si Little Boy na kung nais tumagay, may pag-aalinlangan sumagot ang bida kung ngayon na nila ito gagawin, mabilis na tugon ni Kim ay oo, idinagdag pa basta sumama lamang sa kanya ay sagot na niya ang lahat ng gastos. Litong-lito ang bida kung ano ang dapat gawin at sabihin dahil nasa tabi niya ang isa sa kanyang babae. Samantalang si Miss Aisol sa loob-loob nito ay sarkastiko na pabulong sinasabing kung umasta si Kim daw ay kalamoy kung sino at basta na lamang kung yayain ang kanyang boylet sa pag-iinom.
Nakakahalata na si Kim dahil sa kung paano magbigay tugon si Sungbin kaya naman muli siyang nangako na basta sumama lamang kahit walang gawin daw si Sungbin ay ayos lamang ang mahalaga ay ang importante. Ibubunyag na sana ni Little Boy na kasama niya ngayon si Aisol kaso gumawa na ng isang diskarte ang dalaga. Binago nito ang kanyang boses at sinabing ano ba ang ginagawa mo dyan Sungbin, magpunta ka dito pagkatapos ng iyong tawag para tayo ay gumawa ng isang masayang bagay. Kaya't hindi na nakapagsalita pa ang maswerteng binata. Ang hindi alam ni Aisol ay katumbas ng matalas na tibak ang pangunawa ng balak niyang subukan lituhin, agad nga nakilala ni Kim kung sino ang babae na nagsasalita sa background, dahil dito ay labis ang kanyang gulat gayong napakabilis na halata ni Kim ang kanyang binago na boses, at sa kabilang linya naman ay pinuri siya ni Kim Miso na ang sexy naman raw ng boses ngunit sa huli hindi nagustuhan ni Aisol ang nabanggit nitong pasensya na, kung sinusubukan mo siyang akitin gamit ang iyong mahalay na pagsasalita. Mabilis itong lumapit at pasiga nagtanong kung ano daw ang ibig sabihin ni Kim na pang-aakit dito. Ayon sa tugon ni Kim Miso humingi siya ng paumanhin ukol sa nabitawang panayam, pero dahil sa kasama niya si Little Boy ngayong 10 oras ng gabi, kaya, naisip daw niyang ang dalawa ay nagkaroon ng magandang oras. Galit na galit sumagot si Aisol at sinabing ano naman kung gayon, ikaw ang nag-uudyok sa kanya at humihiling sa kanya na mag-inom kayo ng ganitong oras. Sa kabilang linya ay natatawang tumugon si Kim na sino naman daw ang nakakaalam kung ano nga ba ang susunod na mangyayari, pero hindi hihigit kung magbabase sa kung sino ang may nagawa ng kasaysayan. Nakuha naman kaagad kung ano ang nais ipahiwatig, kaya dahil dito, mas lalo pang nag-alburoto sa inis si Aisol. Inakusahan niya ang dating kaibigan na ginawa pa rin ang i-date si Dongso kahit alam nito na tipo ni Aisol ang lalaking iyon noong panahon na iyon, matinding idiniin nito na si Kim ang nagwasak sa kanilang pinagsamahan tapos ngayon ay siya itong sisisihin pagkatapos. Sa unang pagkakataon naglabas na ng sanaysay si Kim Miso sinabi nito na una sa lahat, maraming beses akong nagtanong kung nagustuhan mo siya o hindi, ngunit patuloy mong tinatanggihan ito. Tinanong kita kung maaari ko siyang tanungin, at sinabi mong oo kaya't akala mo ba tinanggihan niya ako? Pangalawa ay nagpakalat ka ng huwad na balita na di umano inagaw ko sa'yo si Dongso pagkatapos ay kahit ikaw ginawa mo rin ang pareho dahil natulog kayo ng magkasama. Sa puntong ito ay walang magawa si Little Boy sa pagbabangayan ng dating magkaibigan. Si Shen Aisol naman ay matinding pinabubulaanan ang aligasyon tungkol sa paratang na natulog siya nakasama si Dongso at pati na rin ang pagpapakalat ng chismis. Sinabi din niyang gumagawa ka lamang ng mga kwento sa iyong ulo upang ikaw ang lumabas na inosente. Sa kabila naman ay mas seryoso na si Kim na sumagot at ayon dito ganun ba talaga? Pagkatapos kung gayon ay ipaliwanag mo sa akin kung bakit ka lumabas sa lugar ni Dongso makalipas ang ilang oras na may ibang pares na ng maong. Balisa pa din tumugon itong si Aisol na noon din daw araw na iyon ay nagbigay na ito ng paliwanag dahil sa natapunan ng alak na iyon lamang ang dahilan kung bakit. Ang sunod naman itinanong ni Kim bakit naiwan nito ang kanyang panty sa bahay ni Lee Dongso. Medyo banayad na nagsalita si Aisol nang mabanggit ang tungkol sa naiwan niyang panty sa bahay ng lalaki at ayon sa paliwanag, nakalimutan lamang niya iyon doon matapos madry, kaya ano naman daw ang kaso. Sa kabila na may sumagot si Kim na kaya ba sinasabi mo sa akin iyon, dahil lamang sa kaunting alkohol na nabubo sa iyo, iniwan mo ang iyong panty sa bahay ng kasintahan ng isang tao, at nakakatawa daw ang naging palusot ni Aisol, at may halong pangungot siya na wala ka bang bagong mga dahilan. Dito'y mas naipaliwanag na ni Aisol ang ibang dahilan kung bakit niya talaga iniwan doon ang kanyang panty dahil sa pag-ihi ng hindi sinasadya. Subalit hindi pa din kumbinsido si Kim sa gayong paraan ng paliwanag, magkagayon pa man naging kawili-wili ito para kay Kim kahit pa walang saysay ang pagsisikap, at dito na rin niya tinapos ang kanilang tensyonadong pag-uusap at unang pagkakataon rin ito na napag-usapan nila ang tungkol dito, dahil sa kasalukuyan magkasama sila Sungbin at Aisol hindi na nito itinuloy ang plano na mag-inom sila ng ating bida, bagkus ipinaubayan na nito si Little Boy sa kanyang nuna Aisol. Matapos ang usap bahagya nalungkot ito sa sinapit nila ni Aisol at laking tanong sa isipan kung bakit hindi kaagad nasabi sa kanya ang tungkol sa ibang bagay, di sana ay hindi na sila humantong dito. Gayunpaman nagawa pa rin daw na maglihim ang dati niyang sanggang dikit na kaibigan at patuloy na inaanalisa ang sitwasyon, at ayon dito kabilang sa mga katangian ng isang sinungaling,
Isang bagay na maaari mong sabihin mula sa isang tawag sa telepono ay ang karaniwang sagot daw ay mas mahaba kaysa sa kinakailangan. Bumalik na ang eksena dito sa panig ng dalawa na sa oras na ito ay sandaling tumahimik, pero maya-maya muli na namang naglabas ng saloobin si Aisol at umuusok sa inis, nawala na rin daw siya sa mood dahil sa mga kakilakilabot na si Kim Miso. At bukod pa dito hindi na rin sana inungkat ang tungkol sa kanilang nakaraan gayong dapat daw tumawag na lamang siya kay Sungbin at sabihin kung ano lamang ang kanyang tunay na pakay. Subalit nagulat ito sa pahayag ng bida na paano ang tungkol sa pagsasabi lamang ng katotohanan at paglutas nito, alam kong hindi ako dapat makialam sa isang bagay na tulad nito, ngunit ito lang ang aking isang ideya. Sa kabila ay nagtanong si Aisol kung ano ang kanyang dapat sabihin, kaya't binanggit ni Sungbin ang tungkol sa pag-amin na natulog sa bahay ni Lee Dongso, pinanindigan ni Aisol na talagang hindi daw siya natulog kasama si Dongso at bakit din daw mali ang pangunawa ni Little Boy para dito, bagamat aminado siyang may pagtingin siya sa lalaking iyon pero ni minsan daw ay hindi niya iyon hinalikan kahit isang beses, na ito naman ay alam na rin daw ng ating bida. Bahagya namang nahiya si Boy Jackpot sa kanyang naging pahayag na buong akala niya raw ay may posibilidad na tunay iyong nangyari, subalit kung iyon ang kwento bakit naman daw nagsinungaling pa itong kanyang nuna sa kanyang naiwang panty sa bahay ng isang lalaki. Nang dahil sa kakaibang tanong na iyon ni Little Boy na mula ang mukha nitong si Shen Aisol habang si Sungbin naman ay hindi malaman kung ano ang magiging reaksyon sa puntong tila sumable ang naging pahayag. Sinubukan niyang mahinahon kausapin ang kanyang nuna para mabatid kung iyon ay talagang isa lamang kasinungalingan pero bumagsak na si Aisol, habang ito'y kulang na lamang umiyak patuloy pa rin nagtanong ang bida kung tunay bang hindi sinasadya na maihian lamang ang underwear kahit na ito ay nasa higit 20 taong gulang na. At nang sabihan pa nito ang dalaga kung si Dongso ang salarin kung bakit nabubo ang alak sa maong, at kung talagang sumilip sa sariling pantalon, di na nakapagtimpi ang dalaga kahit pabiro pinahinto na niya ang bida sa pagsasabi ng kung ano-ano gayong para daw siyang baliw at bastard at kung bakit daw paulit-ulit niyang sinasabi ang tungkol sa kanyang naiwan na panty, at matinding iginigiit na iyon ay isa lamang sa kanyang nagawang pagkakamali.